Yon mga kababayan ko, good morning dyan sa inyo sa Pilipinas. Magandang umaga dyan mga kabule. Anyway, natatawa lang ako rito sa mga tao na talagang pilit nila sinisiraan si Sara Duterte o mga Duterte. Kasi alam nila mga kababayan ko, alam nila na mga talunan sila. Suntok sa kanila kasi nang di nanalo mga manok nila noon. Simula pa lang kay Tatay Digong. Sino kinalaban ni Tatay Digong? Marohas, ang dami. Ilan sila? Pero landslide mga kababayan ko. Dahil kumbaga mga kababayan ko, maraming presidente na nagdaan sa Pilipinas pero walang nagbago. 'Di ba? Walang nagbago. Kahit dilawan, mapapaerap, sino pa ba to? Si Ramos, ang daming dumaan na presidente na walang nagbago, hindi man lang nagbago ang Pilipinas. Corruption, kahit kay Noynoy nun yung last ni Noynoy. Dati mga kababayan ko, makadilawan kami. Makadilawan ako, dilaw. Dilaw ako dati. Pero yung start na nakita ko yung ginawa nila sa Yolanda, na talagang tulong, hindi lang Amerika, tumulong halos lahat ng bansa tumulong sa Pilipinas dito sa Yolanda na to. Pero anong nangyari mga kababayan ko? Binulsa lang mga hinayupak na instead para sana sa mga na biktima dyan sa Yolanda. Diyan nag-start na wala ng ano yung mga sabi ko parang niloloko lang tayo ng mga dilawan. Oh, isa pa, yung sa 44, mga kababayan, ano nangyari? 'Di ba? Talagang inano nila, talagang kinwarta nila kasi gusto nila makuha yung reward money. 'Di ba? Kaya doon nag-start mga kababayan ko na yung mga makadilaw noon, nagbago na kasi wala nangyari, puro ganun lang din eh. Doon sila nasira sa lahat. Kaya nung dumabas si Duterte, doon na nag-start sa lahat. Kaya mga kababayan ko, kaya nung tumakbo si Tatay Digong, landslide mga kababayan ko, kasi gusto ng mga Pilipino ng pagbabago. Kasi tingnan niyo yung Davao. Hindi ko sinabi ang Davao 100% na malinis o zero crime. Sabihin na natin na 70% walang crime and 30% may crime. Pero hindi katulad sa Maynila mga kababayan ko. 'Di ba? Talagang grabe, 'di ba? Nung panahon ni Tatay Digong, talagang grabe. Sabihin natin sa buong Pilipinas, 70% zero crime and 30% wala ring crime, may crime. So at least nagbago mga kababayan ko. Hindi katulad ng nagdaan na panahon nung Dilawan, ni Pinoy at ngayon ni BBM na nabudol tayo mga kababayan ko. Ito bang sinasabi niya the best ever president na si BBM? Nahihibang ka na ba? Tingnan mo nga yung the best na sinasabi mo. Araw-araw may welga, may nagrarally. Yan ba yung the best na sinasabi mo? Corruption sa flood control. Kayo ang nagpapinitensya dyan. Samantalang sila nagsasarap buhay, hindi binabaha. Samantalang yung mga ordinaryong tao nagugutom ng baha. Kayo nagpipinitensya. Dahil sa halagang 1,000 lang, pinagpalit nyo ang sarili nyo mga animal. Si Sara Duterte, gusto namin matuloy yung tatay niya kasi nabudol nga tayo ni BBM eh. Si Sara Duterte, gusto natin. At yan ang gusto ng mga Pilipino para sa pagbabago sa Pilipinas. Kaya para sa akin mga kababayan ko, ibalik ang mga Duterte sa Pilipinas. Yun lang yun mga kababayan ko. Kung gusto mo na magbago ang Pilipinas, Duterte ka. Hindi ka namin pinipilit pero kakonti lang kayo. Solid pa rin kami sa mga Duterte kasi Duterte lang ang may malasakit sa Pilipinas. Tanga ka kapag hindi mo naramdaman yon nung sa panahon ni Tatay Digong.
Siguro isa ka sa adik. Kaya ikaw natatakot ka, nagtatago ka. Kaya hindi mo ramdam ang ginawa ni Tatay Digong na ang daming pagbabago ng Pilipinas at alam natin yan. At tayo nakinabang. Di ba mga kababayan ko? Kaya ito yung mga hinayupak na to, yung mga basher ko dyan, yung mga nagkukonti lang kayo. Iiyak kayo kasi nanalo ang mga manok namin. Si Sara Duterte, panalo sa Vice President, landslide. Tapos sabihin nyo, si BBM doon nagdalak, hell no. Nung tumakbo ng Vice Presidente si BBM, ano nangyari? Nyaw. Talo. Alam nyo mga kababayan ko, tama si Bayani. Pitos pa lang kami, magnanakaw na kayo. Pitos pa lang kami. Mga iisa lang ang mga pangalan nyo. Mga Marcos. Simula sa lolo, sa mga anak, sa pinsan. Kayo lang ninanakawan yung mga gobyerno. Kaya tama si Bayani. Pitos pa lang kami, mga magnanakaw na kayo. Ayun. 'Di ba mga kababayan ko? Paano mo masasabi na mga Marcos is the best o the best president, 'di ba? Sabi pa lang namin pitos pa lang kami, magnanakaw na kayo 'Di ba? Sa panahon pa lang ng mga tatay nyo, magnanakaw na kayo. Dinala nyo lang, nabudol mo lang kami, binudol nyo lang kami, at niloko nyo lang si Sara Duterte. 'Di ba? Naloko nyo lang kami. Hindi dahil kay Tatay Digong, hindi nakulong ang tatay mong magnanakaw. 'Di ba? Hindi dahil kay Duterte. Hindi nalibing ang tatay mong magnanakaw. 'Di ba? Wala kang utang na loob, tapos si Duterte pinakulong mo, pinadkidnap po pinadala mo sa dahig. Hindi tanga mga Pilipino, parang hindi namin alam 'yan. Yung mga ginagawa nyo ngayon, tapos itong mga nagko-comment diyan na syempre alam nyo rin na malakas si Sara Duterte. Huwag tayo magbulag-bulagan diyan. Alam nyo na malakas si Sara Duterte. Galit lang kayo kaya gusto niyo ipakulong si Sara Duterte para manalo mga manok nyo. Pero malabo mangyari yun, mga animal. Mga animal kayo, malabo mangyari yun. Kasi alam nyo bakit? Sabihin nyo natin na impeach si VP Sara Duterte. Sa tingin nyo mananalo pa kayo? Ha? Nahihibang kayo? Sino? Sintoberos? Sino? Rapi Tulfo? Sino? Sino yung tatakbo ni BBM? Mga Rimulya? Sa tingin nyo mananalo? Sa nangyayari ngayon? Nangyayari sa Pilipinas? Sa tingin nyo mananalo mga manok nyo? Mga dilaw at mga BBM, mga ano dyan? Sa tingin nyo mananalo kayo? Hell no! Sawa ng mga Pilipino sa inyo. Alam namin kung sino kayo. Alam namin kung sino tama ang iboboto namin sa 2028. Kung sakaling ma-impeach si Sara Duterte. Dahil isang salta lang ni Sara Duterte, kung sino ang iboboto namin, doon kami. Kapag sinabi ni Sara Duterte, pulong Duterte, doon kami. Kapag sinasabi ni Sara Duterte, baste Duterte, solid Duterte. At hindi lang yun mga kababayan ko. May mga Marcoleta pa. May Alan Peter Cayetano pa. Sa tingin nyo. Dahil mga kababayan ko, isa lang ang gusto namin tatlo lang ang gusto namin mangyayari sa Pilipinas. Alright? Unang-una, may managot sa nangyari sa pagkaano ni Tatay Digong. Pangalawa, may makulong sa nangyari sa flood control. O yung nakatanggap ng maleta-maleta. Pangatlo, pagbabago sa Pilipinas. Kaya gusto namin ang mga Duterte. Wala sa mga kay Beros, anak ng weteng, mga mga komunista yun mga rebelde, mga NPA, mga hawak niyan. Wala yan. Aw lang yan, meow lang yan, pero wala sino? Si Rapi Tulfo, ngayon nga lang budol na
Ginamit niya lang ang programa niya para mabudol ng mga Pilipino, pero wala ka na, Rapi Tulfo. Sino? Si Erwin Tulfo, yung kapatid isa nitong hinayupak na to? Okay, wala na kayo. Sino? Si Martin Romualdez na sinasabi nyo? Come on. Flood control, hindi pa nakukulong. Sino? Mga Rimulya? Come on. Kaya wala sa inyo. Wala sa Dilawan at wala sa mga BBM at mga sinasabi nyo loyalista dyan. Wala. Duterte pa rin ang may malasakit sa Pilipinas. Kaya gusto namin ibalik mga Duterte para managot na dapat may managot. Yun lang yun, mga kababayan ko. Simple. Kaya kahit anong nyaw, mga talunan pa rin kayo. Hindi na magwawagi ang mga Dilawan ngayon. Tapos na. Dahil ilang daan na, ilang dumaan na presidente na Dilawan, wala pa rin nangyari. Simula sa ninoy, sa nanay niya, sa anak, wala nangyari. Corrupt pa rin ang nangyari. Mas worse. Duterte lang may malasakit sa Pilipinas. Kaya doon kami. Time!